Nakahiga na lang ma'am siya. Ang mahal po ng gamot sa kagatas po niya. Gumaling po siya at maghaba po ang buhay niya. Ito ang pag-asang hindi binibitawan ng 33 taong gulang na si Cheryl Albos para sa kanyang anak na si Alexandra na tinamaan ng sakit na congenital heart disease at cerebral palsy. Kwento niya sa ating programa, normal naman niyang isinilang ang kanyang anak na si Sandra. Subalit habang siya ay lumalaki, ay dito na nila napapansin na may kakaiba sa kondisyon ng kanilang anak. Cheryl, kumusta ngayon itong kalagayan ng anak na si Alexandra? Kaingiti po siya ngayon po sa bahay. Nag-oxygen din po siya. Dati ma'am, nakakausap ko ma'am siya, nakakapaglaro. Pero ngayon po ma'am, hindi na po. Nakahiga na lang ma'am siya. Opo. Wala na ma'am. Normal ma'am po. Yun yung talagang sakit lang po niya sa puso, yung pinoproblema ko noon. Opo. Nanay Tapos po nito pong 2018, na-convulsion na po siya. Yan na po yung sanhi ng pagka-cerebral palsy po niya. Nakakausap ko pa nga po siya noon. Sabi ko sa kanya, Sandra, kapag puoperahan ka sa heart center, bumalik ka sa akin, magigising ka, huwag kang gagaya dun sa kalaro mo kay ate in mo na namatay, na hindi nagbalik. Alam niyo po ba ang sagot sa akin ng anak kong yun? Oo mama, babalik po ako sa iyo mama. Hindi man po ako mama mamamatay, ayaw ko mamang mamatay. Yung po ang sagot niyo sa akin ng bata na yan. Matanong ko lang pala, kumusta naman yung pagkain niya? Nakakakain ba siya? Hindi na po sir nakakakain, pinapadaan ko na lang po ngayong gatas sa NGT. Ang mahal po ng gamot sa gatas po niya. Ang kanyang hiling sa ating programa, madala ang kanyang munting anghel sa Maynila para siya ay masuri ng mga espesyalista na agad naman nating tinugunan. Dahil dyan, mula mismo sa aming programa, aasikasuhin namin ang kakailangan ninyong ambulance para po maibiyahin nyo si Alexandra papunta pong Maynila. Sobrang ako nagpapasalamat sa inyo, Congressman Saldico, dahil hindi nyo po ako pinabayaan, yung anak ko po. Maraming salamat po sa inyo. Sana po marami pa po kayong matulungan na kagaya po ng anak ko na may sakit. Madaling araw pa lamang ay tinungo na ng team ng Tabang Ora mismo ang bahay nila Cheryl upang makita ang kalagayan ni Sandra. Sa aming pagpasok sa kanilang tahanan ay naabutan namin si Sandra na nagpapahinga sa isang maliit na kwarto. Dito ay nasaksihan ng aming team ang kalagayan ni Sandra. Napansin din namin na tanging ang isang tangke na lang ng oxygen ang kanyang naging kaagapay para siya ay makahinga ng maayos. Ayon kay Cheryl, hindi siya nawawalan ng pag-asa na gagaling ang kanilang munting anghel. Yung pong pag-message ko po sa inyo na paghingi po ng tulong ay na ano po agad ninyo na resolbahan po agad, na na-reply po agad ninyo ako na sige, pupunta na ng heart center para matulungan po yung anak ko. Maghaba po ang buhay niya. Saka pati po, gagawin ko po lahat para lang po madugsungan po ang buhay niya. Sana po gumaling po siya. Naisipan ko po sir na dumulog sa inyo sa ako Bicol dahil halos wala na po ako sir malapitan dahil lahat na po ay nilapitan ko na po sir. Kulang na lang ako mag-bye-bye po. Gusto ko lang po sir yung madala po nga sa heart center at yung sasakyan baga po sir. Bukod sa libreng ambulansya na hatid sa kanila ni Congressman Saldico, ay nagpaabot din ang aming programa ng financial assistance. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang po ako nagpapasalamat sa inyong lahat kay Congressman Saldico. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Noong mga oras din na yon, ay wala nang sinayang ang Team Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sinusundo tayo nila. Ay, ito! Nagtawa ni Sandra.
Agad na isinakay si Sandra sa ambulansya para siya ay madala sa Philippine Heart Center. Mula sa Camarines Norte, bumiyay patungo sa Maynila sila Cheryl upang doon isagawa ang pagsusuri kay Sandra. Pagdating sa Maynila, agad inalalayan ng Tabang Ora mismo Team Manila sila Cheryl. Buong araw din sumailalim sa iba't ibang laboratory test si Sandra. Si Cheryl hindi maitago ang saya dahil sa tulong na kanyang natanggap mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Saya po dahil kahit paano po yung paghihirap ko po kayo maghapon na paghihintay ng hanggang sa matapos po ang check-up ni Alexandra, okay naman po. Tatanong po nila sa akin kung may nakikita daw ba akong sintomas kay Sandra na pag susumpong niya lang. Sabi ko wala pa po bihira na. Kaya ngayon po, pinagpapatuloy pa din po niya yung gamot pa rin po na maintenance po niya na pinag. Continue pa rin po ang pagpaparap check-up para po maano po yung sa puso po niya, yung sakit po niya sa puso. Pero nga po sa kanya ulit na gagawin na panibagong today ko. Masaya po dahil natupad po yung nagustuhan ko po yung hiling ko po na magpa-check-upan po yung anak ko. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Ora mismo kay Congressman Saldico. Maraming salamat po at sa mga staff po na nag-antabay po sa amin ngayong maghapon po na hindi po nagsawa na maghintay sa amin kahit ginabi na po kami. Maraming salamat po sa inyo. Thank you and God bless you. Isang pagsubok para sa magulang ang makitang nahihirapan ang kanilang mga anak. Kaya naman isa sa adikain ng programa ni Congressman Saldico ang makatulong at maibsan ang bigat na pasanin ng bawat Pilipino na may karamdaman.